Hi! It's me again, Sweet. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking night routine pagkatapos ng trabaho. Mga 6 PM na nga ako natapos sa work ngayon, instead na 2 dahil sobrang dami kong trabaho at ginagawa. Guys, nakita nyo yan? Sobrang lakas ng hangin. Pagkatapos ko sa trabaho, naisipan ko na pumunta muna sa grocery and hindi na ako naka-vlog dahil 5% na lang ang phone ko. And kakarating ko nga lang sa bahay and alam nyo, na-realize ko lang. Tama at totoo nga ang sinabi nila, pinagpala ako dito sa Canada. So, kaya ako pumunta muna kanina sa grocery dahil naisipan ko na magluto ng papaitan. At para sa mga nagsasabi na hindi ako marunong magluto, well, tama kayo, di kayo nagkakamali. So, nag-research at nanood lang ako sa YouTube at TikTok. So, first time ko nga magluto nito dahil bigla na lang akong nag-crave. Palagi kasi akong pumupunta sa Downsview Market and merong Filipino food stall doon at sobrang sarap ng kanilang papaitan. So, every time na pumupunta ako doon, hindi talaga kumpleto ang araw kung hindi ako makakain ng kanilang papaitan. So, una, pakuluan muna natin ng 1 oras itong parang kumot. Nakalimutan ko anong pangalan. And nilagyan ko din ng tanglad para mabango. So, next is hihiwain muna natin itong beef. Sa totoo lang, malambot naman ang beef pero nahihirapan ako dahil mapurol ang kutsilyo or sa Bisaya pa, habol. Parang nagsisi na tuloy ako sa desisyon ko. Pagod na nga ako sa trabaho, mas pinapagod ko pa sarili ko. Alam niyo ba anong oras na? Malapit na mag-10. Dahil late na ako naka-out sa work and pumunta pa ako sa grocery, tapos travel pa which is aabutan ng ilang oras. Tapos ngayon, ito pa. Feeling ko next year pa to matatapos. So, napagdesisyonan ko na half na lang ng beef ang lulutuin ko. Total, marami naman din yung mukhang kumot. So, ininit ko muna ang aking coffee habang pinapakuluan pa natin ang kumot. And I really need coffee dahil inaantok na talaga ako. By the way, bawal to siya microwave but you know na, wag niyo akong gayahin. Hindi ako magaling magluto, pero marunong akong mag-discover or initiative. So, every time nagluluto ako is minsan dinidiscover ko lang like mga gulay, kahit anong klaseng gulay, nilalagyan ko lang ng pork. Alam niyo yung mga lutong pang Filipino style? Yung kahit anong gulay, mga sayote, kalabasa, nilalagyan ng pansit canton, yung mga ganyan. So, ngayon, hinihiwa ko na itong mga sangkap, sibuyas, at kamay ko. Ito talaga ang sekreto para mas masarap ang luto. Alam niyo ba na kahit malakas ang pagkahiwa sa kamay ko is hindi ako nasugatan dahil mapurol ang kutsilyo? Tingnan niyo, walang sugat. Okay, tama ng kartihan, balik sa trabaho na parang walang nangyari. Naniniwala talaga ako na may rason ang lahat. Diba nung nag-start akong maghiwa sa beef, sobrang nahihirapan ako dahil mapurol ang kutsilyo? Pero, nakita nyo naman, ang mismong mapurol din na kutsilyo ang nakatulong sa akin para hindi ako masugatan ng dahil sa katangahan ko. And ngayon, parang wala lang, may pasayaw-sayaw pa siya. At dahil tapos na nga nating pinakuluan ang kumot, beef tripe pala. Next is, hiniwa ko lang yun. And ngayon, lulutuin na natin siya, parang gigisahin lang. So, unahin ang garlic at ginger para mabango. And syempre, next is yung iba pang sangkap. So, pag meron akong gustong lutuin is, I don't make excuses talaga na, hindi ako marunong magluto. Dahil para sa akin, halos lahat is provided na sa internet. Ang kulang na lang talaga is yung sipag natin para mag-research, manood. Tapos, ang gagaling pa nila magturo, step by step pa talaga. So, wala ka ng excuses para hindi mo lutuan yung jowa mo. So, hindi ko na sasabihin yung step by step ng pagluto ko. Baka i-judge nyo pa ako. So, manood lang kayo dyan at hayaan nyo ako kung ano itong mga pinaggagawa ko.
And by the way, itong ulam na niluto ko ngayon, as you can see, medyo marami siya. So, feeling ko baka abot to ng mga 3 araw. Well, feeling ko lang naman. And ang nagastos pala natin sa grocery is nasa less than $40 lang. Makakatipid talaga pag nagluluto sa bahay. Pinush ko talagang gawin tong cravings ko kahit gabing-gabi na. Alam nyo na, sobrang lamig ng panahon dito ngayon at perfectong papainitan natin para pangpainit sa katawan. At inisip ko na lang din na at least sa 3 araw is hindi na ako mai-stress na mag-isip pa kung ano yung uulamin. Dahil hindi ko alam kung ako lang ba, pero ang hirap kaya mag-isip kung ano na namang uulamin, ano na naman ang kakainin. So, finally, tapos na nga akong magluto and syempre, huwag kalimutan na maglinis. So, always make sure na malinis yung mga pinagagamitan natin, lalong-lalo na hindi lang tayo ang nakatira dito.